napakatindi nito. Napakatindi nito mga kababayan. Sabi ko nga po sa inyo, eto mga politikong tumatakbong ito, mapapahiya ito kay Secretary Benhur Abalos. Bakit mga kababayan? Kasi alam naman po natin na bago tumakbo sa pagkasenador, etong si Secretary Benhur Abalos, talagang hinug na po ito mga kababayan dahil nga naging mayor ito ng Mandaluyong at marami po itong nagawa mga kababayan sa Mandaluyong, unlike po sa mga kandidatong ito. Dahil mga kababayan, kung matatandaan nyo, eto po kasing si Willie Rebillame naglabas po ng video na kung saan naglalabas siya ng kanyang saloobin sa mga kababayang Pilipino natin. Kasi nga naman daw mga kababayan, kapag ka daw may mga politikong ganyan, kapag ka daw may mga rally, ang hinahanap nyo daw po artista. Pero kapag ka daw mga kababayan, yung artista tumatakbo, ang dami nyo daw pong sinasabi. So ngayon, ito, pakinggan natin at basahin natin itong galing sa sa Pilipinas Today Batangas. Yan po yung sabi dito. Ito daw mga kababayan, sa isang video message na kumakalat sa social media nitong Abril 5, bakas ang paghihimutok ng host na si Willie Rebillame laban sa netizen na bumabatiko sa kandidaturan niya para sa pagkasenador sa Mayo 12 election. Ayon kay Rebillame, naging tradisyon na sa bansa na celebrities ang dinudumog ng publiko sa political campaign. Sorties, artista rin ang pinapanood o pinagkakaguluhan daw o inaabangan na panoorin daw sa mga sinehan at nagbabayad pa ang mga tao para mapanood, mag-perform ang mga entertainers. Pero bakit daw inaayawan ng mga artista kapag kumakandidato para sa mga posisyon sa gobyerno mga kababayan? Yan po yung sabi ni Willie Rebillame. Kung ako kay Willie Rebillame, dapat ang tanungin mo si Robin Padilla. Bakit? Kasi nandahil kay Robin Padilla, nandahil sa kabubuhan mga kababayan ni Robin Padilla, yung mga pinaggagawa niyang hindi maganda sa Senado mga kababayan, doon nagkaroon ng idea mga kababayang Pilipino natin na wag nang bumoto ng artista. Lalo na kung wala naman talagang alam pagdating po mga kababayan sa pagiging public servant. Dahil kung iisipin po nating mabuti, pwede ka naman kasing tumulong Pwede siyang tumulong mga kababayan bilang isang artista, hindi bilang isang politiko. Dahil biruin nyo ang hirap-hirap na nga ng bansa natin. Tapos magluluklok pa tayo nung mga taong wala namang alam. Ano na lang ang mangyayari sa bansang Pilipinas? Kaya wag magtaka etong si Sir Willie Rebillame kung bakit ayaw sa kanya ng taong bayan. Kung bakit minsan nababati ko siya at sinasabihan na hindi siya gusto ng taong bayan para maging isang senador. Dahil kung matatandaan niya mga kababayan, kahit naman kayo, tandaan nyo rin, nung nagsalita siyang minsan, di ba sinabi niya, wala siyang maiaambag sa Senado. Hindi niya kayang makipagsabayan sa mga senador na naando doon. At lalo na mga kababayan, sa kanya din ang galing na hindi naman daw siya marunong gumawa ng batas. So ano ang gagawin niya pagka naging senador siya? Di ba ang trabaho ng senador, gumawa ng batas, mag-amyenda ng batas para nang sa ganon, maipatupad sa ating bansa at mapakinabangan ng mga kababayang Pilipino natin. Kung wala siyang alam pagdating doon, ibig sabihin, hindi ka karapat-dapat na iboto ng mga kababayang Pilipino natin bilang isang senador. Sir Willie Rebillame, pasensya na po kayo. Ano po kasi sa totoo lang, mukha atang trabaho na ng mga artista na kapag ayaw na nila sa showbiz, ang retirement nila, yung pagre-retiro nila, bumabagsak sila sa pagiging isang politiko. At anong ginagawa ng mga artistang ito? Katulad nung ginagawa ni Robin Padilla na hanggang ngayon ay OJT pa rin. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, pero sa halip na makakuha ng simpatsya ng netizen, lalong umani ng pambabatikos ng game show host, pinaliwanag magkaiba ang trabaho ng mga artista sa tungkulin ng mga senador. Kaya malayong pinagkukumpara ang mga ito. Totoo naman. Kasi sa totoo lang mga kababayan, ang trabaho ng senador, gumawa ng batas. Ang trabaho ng artista, mag-perform, gampanan yung kanyang trabaho bilang isang artista. Ano po, kaya kung tutusin, mismong si Willie Rebillame na nga nagsabi, wala siyang alam sa paggawa ng batas. So paano siya magiging isang epektibong senador? Ano po mga kababayan, so sabi pa dito,
somebody needs to tell that person na hindi naman problema ang pagiging artista ng isang kandidato. Pero tingin, ang parte ng masa, qualification ng isang nagbabalak sa Senado. Iyak yan ng iyak eh. Wala naman siyang mailalatag na plataforma. Komento ng isang netizen. Totoo naman. Kasi mga kababayan, biruin nyo ha, may isa kasing video. Eto yan. May isang video ni Willie Revillame para mas maliwanagan tayo. Kasi baka sabihin ng iba, fake news lang ito, gawa-gawa lang natin etong article na ito. Baka sabihin ninyo, inimbento lang natin yan. Hindi, may video po talaga na ganyan. And then, ipi-play ko sa inyo yung mga mismong sinabi ni Willie Revillame na wala talaga siyang plataforma. Yung plataforma niya, saka na pag nanalo siya. Pwede ba yun? Hindi, kayo mga kababayan, tanungin ko kayo. Pwede ba na tumakbo yung isang politiko ng walang plataforma, tapos yung plataforma saka na lang pagka nakaupo na? Anong gagawin niya sa Senado kung wala siyang plataforma? Anong gagawin niya na makakatulong sa mga kababayang Pilipino natin kung wala siyang plataforma? Isa lang ang gagawin niyan. Mga kababayan, sa totoo lang, isa lang ang gagawin niyan pagka naging senador na yan kapag nanalo na. Magiging Robin Padilla lang din yan na walang maiaambag sa Senado. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Panoorin natin itong video ni Willie Revillame mismo. Mga kababayan, ano pa, i-play na po natin. Kampanya, hinahanap artista. Kampanya, hinahanap artista. Pag nanonood kayo ng sinehan, sino ba pinanonood yung artista? Pag nakikinig kayo ng music, sino ba pinakinggan kayo? Entertainer. Tapos pag tumatakbo na kami at pag gusto namin magserbisyo, ayaw nyo. Di ba? That's a nonsense. I can't believe this, okay? Ay, nako. That's a nonsense, everyone. Ay, buhay. Ayaw pa naman ng taong bayan, sa totoo lang mga kababayan. Ayaw pa naman natin doon sa isang kandidato na puro iyak. Alam niyo yun? Puro iyak. Tatakbo-takbo sa pagkasenador, pagka nabatikos, kapag na-criticize mga kababayan, iyak ng iyak. Yan pa naman yung pinakaayaw natin sa isang politiko na kung ngayon pa nga lang umiiyak na, paano na pagka-senador na? Paano na mga kababayan kapag ka nasa isang debate na para protektahan yung kanyang panukalang batas? Anong gagawin yan? Iiyak na lang, magmamaktol na lang, magmumura na lang doon. O magpapakanta na lang ng kung ano-ano mga kababayan. O baka naman sasabihin, hep hep hooray, saka na lang yung batas. Saka na lang amyendahan yung mga batas, saka na lang i-move yung mga batas mga kababayan. Saka na lang isulong yung kanyang panukalang batas, saka na lang pag-usapan. Pwede ba yan? Pagka naandudong ka na sa Senado, sasabihin mo, hep hep hooray, tapos na. Hindi po ganon. Magkaiba yung nasa stage ka at nagpapasaya ka ng tao, magkaiba din yung nasa entablado ka at nakikipagdebate ka para mailusot at maipanalo mo yung panukalang batas mo. Eh siguro mga kababayan, baka akala ni Sir Willie Revillame, ganun lang kadali maging isang senador. Na kung saan, magsasalita lang ng hep hep hooray, yun na yun. Kaya siguro mga kababayan, ikinukumpara niya yung artista sa pagiging isang public servant, isang pagiging senador or politiko mga kababayan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin para makita nyo lang. Alam mo, Ito, pakinggan nyo mabuti to ha. tatakbo ako, andun ako sa Senado, makikipag-away ako, makikipag-Inglesan ako. Ang gagawin ko, hep hep hooray. Pag may nag-aaway, mga calling, mga kasama ko sa Senado, makinig kayo. Kendeng-kendeng. Dapat may ganun na lang, masaya. Magandang buhay. Paano po ba natin susunod? Eto mga kababayan, kita nyo, pakinig nyo ba yung sinabi ni Willie Revillame? Ano yung sabi niya? Pag siya naandudo na daw sa Senado mga kababayan, halimbawa nagkakagulo na yung mga colleague niya. Siyempre, magkakaroon talaga dyan mga kababayan ng mga salitaan na medyo masakit at may diin. Kasi siyempre, pinoprotektahan mo yung panukalang batas mo eh. Nagkakaroon ng debate dyan. Ang kailangan mong gawin, protektahan yung panukala mong batas. Eh ano yung gagawin daw ni Willie Revillame? Oh mga colleagues, hep hep hooray, kendeng-kendeng. Pwede ba yan? Pwede ba yan mga kababayan? Pag ginawa niya ba yung kendeng-kendeng na yan, matatapos ba
yung problema ng Pilipinas? Makakagawa ba siya ng isang mahalagang batas na makakatulong sa mga kababayang Pilipino natin? Tandaan po natin ang trabaho ng senador, gumawa ng panukalang batas na makakatulong at mapapakinabangan ng taong bayan. Hindi gumawa ng kendeng-kendeng, hep-hep hooray at kung ano-ano pa. Di ba ipagpatuloy pa natin? Solusyon na Kasi dito mga kababayan, sunog siya dito kay Gretchen eh. yun. Kasi lahat po tayo, medyo aware naman tayo sa problema. Pero yung solusyon, yun ang mahirap na parte. I mean, Meron na ba kayong mga panukalang naisip? Wala pa kasi hindi pa ako nananalo. Oh, Pag nanalo ko, doon ko naisipin lahat yan. for- Ang iniisip ko muna, One step paano at ko a time. manalo. One step at a Hindi time. ako, huwag mo muna akong tanongin ng mga ganon. Naku, Kuya Will, may For mga ibang example- magsasabi na dapat ganun yung For proseso. example, Dapat no. isipin mo na For muna. example, kasi- Wala akong ano sa ano sabihin. So ano po ang solusyon doon? Kami bilang senador, ano po yung Hindi pa nga ako ninyo senador eh. na bill? Hindi ko siya kasakaling, kayo po ay Manelo. Ayun na. kita niyo yan mga kababayan? Di ba? Tapos maghihimutok kapag ka nabatikos. Kapag ka napuna ng mga kababayang Pilipino natin. Eh, eto nga napakaliwanag oh. Ano yung sabi niya? Wala pa siyang plataforma. Wala pa siyang plano. Sa kanya na lang daw iisipin yon kapag ka senador na siya. Pwede ba yan? Pwede ba yon? Magluluklok ba kayo ng ganyan? Diba? Oo, malakas sa survey. Oo, tumutulong. Pero tandaan po natin, ang pagtulong mga kababayan ay hindi lang senador ang gumagawa niyan. Kahit simpleng tao ka, pwede mong gawin yung pagtulong. Kahit simpleng Pilipino ka, pwede mong gawin yan nang hindi mo kinakailangan tumakbo sa pagkasenador. Eh ang problema kasi mga kababayan, siguro nagkakainggitan kasi si Philip Salvador tumatakbong senador. Si Robin Padilla, senador na. Si Bongo, senador na. Eto mga kaalyado ni Duterte, nagtakbuhan din ng senador. Eh magpapaiwan pa ba naman si Willie Revillame niyan? Lalo na't inaawitan siya ni Duterte dati na tumakbo ng senador. Siyempre hindi na. Kasi siya na lang mga kababayan yung bukod tangi na mananatili na lang artista kung hindi siya tatakbong senador mga kababayan. Kaya kailangan niya sabayan etong sina Philip Salvador, etong sina Robin Padilla. Kaya nga kung tutusin kahit walang plataforma, kahit nakakahiya, diretso pa rin. At saka mga kababayan, huwag niyong kalimutan yung sa pulube. Yun talaga ang literal. Sinasabi niya yung pagtulong pero definitely mga kababayan, mukhang hindi bukal sa puso. Ano po, di umano. Pero dito maliwanag naman, wala siyang plataforma, wala siyang kahit na ano. Tinatanong siya kung ano yung nasa sa isip niya, ang sagot niya, hindi pa naman daw siya senador. Yan ba? Yan ba mga kababayan ang susuportahan natin? Susuportahan ninyo? Siyempre hindi na. Doon na tayo sa politiko mga kababayan na talagang alam natin na merong mayaambag. Alam natin na kayang papanagutin yung mga big fish kahit na kahit na sabihin pa na makapangyarihan ka, kahit na sabihin ka na kaibigan mo yung presidente, basta nagkasala ka, kaya kang papanagutin. Ano po mga kababayan? At syempre, ang kailangan natin politiko yung may napatunayan na. Ito pa, yung mga halimbawa mga kababayan ng mga politiko na talagang hindi dapat sinusuportahan. Ang pag-uusapan. Hindi mo na ako madaliin. Siyempre, kapapile ko lang eh. Huwag nyo lamang kung lalaliman ng inyong mga tanong. Nakarahit din ako. Pagalingan ng English, pagalingan ng sinasabi. No, I don't think that's the right thing to do na maging public servant. Mr. President, I move that we recognize the sponsor. Eto pa. Eto yung dahilan kung bakit mga kababayan takot nang magtiwala ang sambayan ng Pilipino sa mga artista. Tingnan nyo si Robin Padilla, nakakahiya to. Of the measure, Senator Robin Hood Padilla. So move, Mr. President. Senator Robin Hood Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Your Honor, you have to move first that the body accepts the substitute bill. Kita nyo tinuturuan pa siya ni JB Harris ito. Si Robin Padilla na i-move mga kababayan. Kaso nga lang ang problema, ano yung sasabihin ni Robin Padilla dito? I-move nyo lang po. Opo. I move. Englishin ko na to. I move, Ginoong Pangulo. I move. Diba? Session suspended. For
of clarifications and make a few statements with the permission of the sponsor. Isa pong Eto pa, pag sa tindi nito mga kababayan, kita nyo ha, di ba si Robin Padilla tinuturuan pa ni Senator JB Ejercito? Kasi wala talaga mga kababayan. Wala talagang alam. Ayoko magsalita ng bobo pero sinasabi ng mga kaalyado nila kay PBBM yung ganyang klase ng salita, talagang literal. Literal na bobo mga kababayan. Sa totoo lang. Kasi biruin nyo tinuturuan pa ni Senator JB Ejercito. Simple na nga lang sinisenyas na sa kanya, i-move mo, I move. Tapos ang dami pa sinasabi. Eto pa yung matindi. karangalan, mahal na Ginoong Pangulo, ang marinig po ang ating pong kagalang-galang na magaling, maganda at matapang na senadora mula po sa Taguig Pateros. Salamat po sa mga papuri nyo. Lahat naman kami maganda dito. Hindi na ho kailangan sabihin yun dahil hindi na ho relevant yun sa ating interpellation. Ano? Yan ba? Panelo. Si Panelo, ito ba patatakbuhin mong presidente si Robin Padilla? Kita mo, pinahiya ni Pia Cayetano? Di ba biruin mo Kala siguro ni Robin Padilla pagka nagsalita siya ng Tagalog, nilaliman niya ng kaunti na may konting pombobola, akala niya lulusot sa Senado. Lalo na kapag merong debate. Hindi niya alam mga kababayan na yun pong pinag-uusapan dyan yung mga mahahalagang batas na hindi na kinakailangan yung mga bulahang ganyan. Akala ata ni Robin Padilla mga kababayan, mabobola niya si Pia Cayetano. Ipagpatuloy pa natin. Hindi ho mababawasan ang tanong ko dahil sa sinabi nyo yun. Panira naman, ma'am. Patra mo pa. Pinapatawa ko lang yung mga nasa likod ko dahil tuwan-tuwa po sila sa inyo. Kaya sinabi ko lang yung sagot na yun dahil tawang-tawa ho yung nandito sa likod ko po. Kasi we are in the period of amendment. Ako na ho magbabasa ng amendment. Kung papayag po kayo, tapos tanggapin nyo na lang po. Sige po. Well, otherwise, you will be talking to yourself. Ano mga kababayan, literal na pahiya ba? Literal na pahiya? Hindi porkit sinabihan mo na maganda, si Pia Cayetano, babawasan na yung tanong sa'yo, Senator Robin Padilla. Tapos ang pinakamasakla pa dito mga kababayan, idinaan na lang ni Pia Cayetano sa pagpapatawa kasi nga, yung mga nasa sa likod niya, siguro yung mga abogado niya, tuwang-tuwa daw. Dito kay Robin Padilla, pinagtatawanan na itong si Robin. So, ibig sabihin nung tuwan-tuwa mga kababayan, natutuwa yung mga tao kasi masyadong alam nyo na yon. Hindi na natin kailangang i-memorize pa. Diba, napakaliwanag naman Saan ka nagkatala? Senador ka, tuturuan ka pa ng kapwa mo senator? Kung wala kang alam, dapat di ka na tumakbo. Pinahihirapan mo lang yung sarili mo. Mag-iilang taon na ba sa Senado si Senator Robin Padilla? Wala pa siyang solid na batas na naipatupad at naisa batas na mismong masasabing kanya. Hindi yung co-author lang siya yung mismong siya ang author ng batas. Wala pa. Mga kababayan, ang malimit nating makita, puro co-author lang siya ng batas na mga kasamahan niyang senador. Pero yung mismong batas na siya ang gumawa, wala pa tayong nakikita. Kung hindi, yung panukalang batas niya about mga kababayan doon sa Mary Jane. Yun pa lang, yung nakikita natin. Pero maliwanag naman kita nyo kung paano ipahiya si Senator Robin Padilla ni Senator Pia Cayetano. Kasi nga naman kahit pagsabihan siya na maganda, hindi magbabago yung tanong at hindi nakasama yun mga kababayan sa pinag-uusapan sa Senado. Yan ang mga halimbawa kung bakit ang taong bayan ayaw nang bumoto ng mga artista, lalo na kung walang background ng pagiging isang abogado or walang background ng pagiging isang public servant like mga mayor, congressman, governor. Kasi mahirap po talagang bumoto ng tao na wala man lang karanasan sa pagiging isang lingkod bayan. Tandaan po natin yan. Ang kailangan po natin mga kababayan sa Senado ay yung taong subok na sa mahabang panahon. Hindi yung mga tao na porket tinatamad ng mag-artista, lilipat sa pagiging isang politiko. Pangit yan. Walang magandang mayaambag yan sa ating bansa.